Yan, ginagala ng mga teacher yung mga estudyanteng 2 years old dito sa Japan. May mga tali sila sa kamay para hindi makalayo. Ikot lang nila yan dun sa mga malalapit na koin, maglalaro, tapos babalik din sa school. Ayun si Jin, inggit na inggit oh. Nagpapay? Oh, nabaybay pa. Wala na, halika na. Baba na, baba. Bye-bye. Bye-bye. Nana. Naiyak na. Sino Yuki dati nakasakay sa Let's go. wagon minsan? Yan, magdi-deliver muna kami ng mga ginawang bakal. Matagal-tagal na biyahe ito, mga 2 to 3 hours. Kaya medyo swerte pag ganito. Upo ka lang sa sasakyan, hintay ng makarating sa pupuntahan, tapos magbababa kang gamit, tapos babalikan ulit sa trabaho. Swerte. Yan, tamang video lang ako sa biyahe. Para makagala din kayo ng konti. Doon pa kami sa kabilang bundok niyan pupunta. Tawag sa lugar na yan ay Nara. Diyan yung may sikat na deer park kung saan nagbabaw yung mga deer pag binigyan mo ng pagkain. Medyo nalapit na kami sa bundok. Sa side kami dadaan para medyo mas mababa yung elevation. Tapos pag pauwi, dyan mismo sa matarik na yan. So tara, samahan nyo akong gumala. Mag-deliver. Yan guys, malapit na kaming makatawid doon sa bundok na yan. Dadaan na kami mga tunnel. May isang oras na ako nakaupo dito. Uy, swerte! Bayad. Siyempre, nasa loob na kami ng bundok. Guys, mahaba-haba to. Mga 5 to 10 minutes na biyahe. Mabilis din. Pero mahaba talaga yung loob. Para nga siyempre, hindi na tayo akit ng bundok. Pero mamaya doon na kami dadaan. Mas malapit doon Nakakatakot lang pagpaangat, pero pagpababa kayang-kaya naman ang sasakyan. So let's go. Pagpasok pa lang namin nakikita na yung liwanag dyan sa pinakadulo, pero tagal marating. Ayun, nakakasilaw. Ayan. O yun naman. Tapos din pala kami sa kabilang side lang. Swerte. Guys, kahit gaano nga ka-high-tech dito sa Japan, sobrang liliit talaga ng kalye dito. Ewan ko ba? Skip. Mas malaki pa yung mga kalye sa Pilipinas kung walang nakapark sa gilid. Wala pa tumigil ng iba. Pero kahit ganun, magaling naman sila magbigayan dito ulit sa Pinas. Ang galing magpakyuhan. Guys, tingnan nyo yan Ayan harvester yan ng bigas. Kahit sobrang liit lang ng lupa nila, may mga harvester sila na galing sa gobyerno yata. Ewan ko, hula lang yun. Malapit namin guys sa dideliver namin. Ito yung pinakamayamang kumpanya. Ayan pinakamayamang kumpanya ang customer namin na umorder sa amin. MST. Sila yung gumagawa mismo ng machine na gumagawa ng mga bakal. Kaya sobrang high-tech ng mga yan. Sabi ng boss ko, fully automated na raw talaga yung mga makina dyan. Di na kailangan sukatin. May taga-sukat na makina. Tapos dire-diretso na yun hanggang packaging. Paglabas, i-deliver na lang din sa customer. Astig kami bawat gawa, kami yung maglilinis, kami yung magsusukat, kami yung magpapalit. Dyan daw sila na, yung makina na yung gumagawa. May harvester pa sila ng ulan para yung tubig makuha daw. At may tangkihan sa ilalim. Astig Sipin mo yun. Yaman na nila sa tubig pero hina-harvest pa rin nila yung tubig. Yan lahat ng ginawa namin. Yung nakita nyo naka-box na brown. Halos 3,000 lapad yata yung binayaran sa amin dyan. Uhuy! Swerte naman ni Satcho talaga. Ganyan yung design ng harapan ng kumpanya nila. Sobrang ganda. Parang nasa ibang planeta. Ganun. Di lang halata sa video pero sa personal kakaiba yung mga bato dyan. Parang batong bakal na ewan. Basta astig. Tapos pauwi na kami. 2 to 3 hours ulit ako nakaupo. Swerte. Dumaan pa kami sa bilihan ng pasalubong. Binilan ako ni Satcho ng pasalubong sa mga bata. Tsaka syempre, ang pulutan ko rin yan.
Ito nga pala yung mga tinda rito. Tingnan nyo, mga crackers ng hapon. O kaya, ano ba to? Ito yung mga malulutong na chicharong bulaklak, gano'n na, pero hindi siya karne. Gawa siya sa harina. Yan, swerte, isang kahon binili sa akin, no? Napakadami niyan. Factory talaga to, kaya mura din dito. Yun, ang dami nilang mantika sa labas. Yun yung binili sa akin. Swerte, champion! Pangklase talaga yung food security dito sa Japan. Isipin nyo naman sa gitna na ng syudad, ganyan pa din. May palayan. At sa tabi, mga factory. Kung sa Pilipinas yan, wala na yan. Hindi na yung gagawin. Kailangan kasi sa atin, hektarya eh. Pag mga square meter ka lang, di ka nakarapat dapat maging palayan. Yan, pauwi na kami. Mukha lang pantay yan guys, pero nakasubsob talaga yung sasakyan dyan. Ayun, kung makikita nyo, medyo talagang palubog yan. Para yung biyaheng Talisay. Ayun o, yun yung Maynila o. Oh. Pauwi na kami. Sige. Guys, tinan nyo yung palayan, no? Parang around 300 square meter lang yun, pero tinataniman pa rin talaga nila. Tapos doon tayo galing sa taas kanina. Nung nandun kami, sobrang daming makikita mo na tinaniman nila. Tapos ito yung pinakalumang Don Quixote sa buong Osaka. Yan. Galing pa yung 1980. Hindi raw binabago. Joke lang, di totoo yun. Sus ko po naman, oh. Paano naman magugutom ang mga Hapon yan? Napakakaisig naman ako yung magtanim ng mga Hapon. Machinery. Tapos lahat ng banteng lote, ginagawa ng paraan para maging productive. Suportado ng gobyerno. May mga makinang binibigay. Work na ako guys, nakabalik na kami sa kumpanya. Click like, share, and subscribe. So, hanggang dito na lang, hanggang susunod na video, hanggang susunod na vlog. Alright.